Welcome to K-Catalog. Level 4, Unit 4, textbook, page 55 to page 56 tayo for reading. So, item number 1 natin, 다음은 어떤 행사인지 맞는 것과 연결하고 이야기해보세요. So, match daw natin no, kung anong klaseng event yung nandito. So, yung una, 100일 잔치. So, again, this one is 100 days. Simula nang maipanganak yung baby. So, 100일 잔치. And then, 돌잔치, ito naman yung first birthday. 회가변, 환갑잔치. So, ito naman is kapag ikaw ay pumasa na ng 60 years old. Okay, so 60th birthday. And then, 구혜연, 칠순잔치. Ayan, so this one, no? 잔치. Ibig sabihin yan is mga, party or event. So, pag 환갑, 60, pag 칠순, 70. So, nandito sa baba yung description. So, unahin natin yung 아기의 첫 번째 생일을 축하하고 아기의 장래를 추측함. So, ito yan, no? First birthday party. So, anong sabi? First birthday, celebrate yung first birthday ng baby. And yung baby daw ay, so, 장래를 추측함. Puhulaan yung kanyang, future. So, if mapapansin nyo, yan, yung, kung dito sa mga nakapunta na ng first birthday party sa Korea, no? Or nakapag-celebrate na ng first birthday ng kanilang baby. So, ito yung part na kukuha si baby nung, kung ano man yung bagay na dadamputin niya sa harap niya. Yan, tapos sasabihin, parang yun daw yung magiging future. So, next. 70번째 생일을 축하하고 기뻐함. So, ito, no? 70, 70. So, that's for 칠순 잔치. Okay, next. 아기가 태어난 지 100일째 되는 날을 축하함. So, to celebrate yung first 100 days ng baby pagkapanganak. So, bakit ba sila naggagawa niyan? So, if I'm not mistaken, nabanggit ko na to before sa previous level. So, during the Korean War, maraming baby ang namamatay. So, either sa sakit, okay, or wala kasing makain. That's why it's very important na makalampas na kahit 100 days lang yung baby. That's why they celebrate it. Okay, so meron silang 100일 잔치. And then, 60번째 생일을 축하하고 건강과 장수를 기원함. So, 예순. 예순 is 60. Yan. So, to celebrate yung 60th birthday, and then may mga best wishes for health and longevity. So, for item number 2 ng reading, sabi dito, no, 다음은 어떤 행사의 초대장과 순서지입니다. 어떤 행사인지, 이 행사에서 무엇을 할지 이야기해보세요. So, pag-usapan daw natin kung ano yung event na yan, and ano yung mga nasa program. So, this one, 예나의 돌잔치에 초대합니다. So, ano sabi? You are invited to Yena's first birthday. Then, dito sa baba, no, yung pinaka-message na, 여러분의 사랑과 관심 속에서 태어난 예나가 건강하게 돌을 맞이했습니다. sabi, with love and care of everyone, Yena has grown well and is now turning 1 year old. Okay, so yun yung first sentence, no? 예나를 사랑해주신 분들을 모시고 소중한 시간을 함께하고 싶어 자리를 마련했습니다. So sabi, we have prepared this gathering to share this precious moment with those who have shown love to Yena. Okay? And then, 참석하셔서 자리를 빛내주시면 감사하겠습니다. We would be grateful for your presence to make the occasion even more special. Okay? Tapos nakalagay dyan yung date kung kailan, no? So, yan. 일시, date, 장소, place. Okay? Tapos dito naman is yung program, no? Ano yung pagkakasunod-sunod? 돌잔치 순서. So, 아빠, 엄마의 감사 인사. So, yung greetings ng parents, no? So, para sa mga bisita. And then, yung
Yanawa hamkehan 1년 영상 보기. So, sa loob daw ng isang taon, no, mga inipon nilang videos and pictures, ayan. Tapos, inedit, papapanood sa mga guest. Then, doljabi. So, doljabi, ito yung, may pipiliin na siya na kung ano-anong bagay dun sa harap niya. Yung magpe-predict ng future niya daw, kumbaga. So, hindi naman yun, 100%, kumbaga, lang nila yun. Parang, isa sa mga, nila, tradition. And then, 기념 사진 촬영. So, yan na. Taking of photos. Ayan. Tapos, 식사. So, meal. So, yan yung example ng birthday invitation, no? First birthday party ng bata dito sa Korea. For item number 3, ito yung pangmalakasan nating reading, no? So, sabi daum은 가족 행사에 대한 글입니다. So, yung passage daw na babasahin natin is about sa family event. So, title ng passage natin dito, no? 가족 행사, family event. 지난달에는 가족 행사가 많았다. Last month was filled with family events. Okay, so marami nga daw event last month. 작년에 태어난 조카는 돌을 맞았고 시어머니도 61살이 되셔서 우리 가족은 큰 생일 잔치를 2번이나 치렀다. So, sinabi niya dito, no, ano yung dalawang malaking event na sinelebrate nila last month. So, yung una, yung kanya daw pamangkin na naipanganak last year, nag-celebrate ng first birthday party, and yung kanya ding mother-in-law na nag-61 years old na. Yan. So, nag-celebrate din daw ng birthday, kaya dalawang malaking event yung sinagawa nila last month. 남편은 이 두 생일이 한국에서는 의미 있는 가족 행사 중 하나라고 했다. Sabi, my husband said these 2 birthdays are among the most meaningful family events in Korea. So, katulad nga nung nandito sa taas kanina, no? Ayan yung mga meaningful family events dito. So, yung isa is yung dolchanchi, yung pamangkin niya, at saka si mother-in-law na 61 years old, no? Yung 환갑잔치. Okay. So, balik tayo. Ayan. So, again, sabi ni husband, itong dalawang birthday daw na ito ay malaking family event sa Korea. Okay. And then, 돌잔치에서는 오랜만에 친척들을 볼 수 있어서 반가웠다. At the birthday party, it was great to see relatives after a long time. 그리고 무엇보다도 재미있는 것은 아기의 장래를 추측하는 돌잡이 행사였다. So, ito, no, yung pagpili ng baby dun sa mga bagay na nakalagay sa harap niya. And the most fun part was the doljabi. Yun yung tawag, no? Doljabi event, where people were asked to guess the baby's aptitude or future. So, parang ano yung kukunin or ano yung pipiliin ng baby, pinapahulaan dun sa mga bisita. And then, 예를 들어 아기가 실을 잡으면 장수하고 돈이나 살을 잡으면 부자가 되고 연필을 잡으면 공부를 잘할 거라고 추측한다. So, binigay yung mga meaning nung pwede niyang mag-grab. Yan, sabi niya, for example, if the baby grabbed a string, string, yan. So, ano ibig sabihin nun? They'd be lucky. Okay, so, 장수하고, so lucky. 돈이나 살을 잡으면, so kapag ang nag-grab daw niya is pera or yung bigas, yan. So, if they grabbed money or rice, so the baby would be healthy. Not healthy, wealthy. Ayan. So, naghahalo-halo yung salita natin. So, 부자가 되고. And then, 연필을 잡으면, kapag ang nag-grab naman ng baby is yung pencil, so magiging matalino daw or mahusay sa pag-aaral. So, yun yung mga hula, no, na pwede. And then, 친척들은 조카가 돈이나 연필을 잡기를 바랐다. So, yung mga relatives daw, ang hope daw ng mga relatives na kunin or i-grab ng baby is either yung pera or yung pencil. 그런데 우리 조카는
마이크를 잡아서 모두 웃었다. Kaya lang daw yung kanyang nephew ang ginrab or hinawakan is yung mic. So lahat ay nagtawanan. 조카가 나중에 유명한 가수가 되면 좋겠다. So kasi pag mic no, magiging magaling na singer daw or popular singer. Ayan. So yun yung mga nakapaloob na meaning dun sa mga pwedeng ma-grab na things ng baby. 얼마 있다가 우리 가족은 시어머니의 환갑 잔치도 치렀다. So this time yung sa mother-in-law naman niya, no, yung 60th birthday. Although 61 si mommy, yan. So 60th birthday yung sinelebrate. 맛있는 음식도 먹고 자녀들, 손주들이 다 같이 부모님께 절을 올렸다. Ayan. So sabi dito, we ate delicious food and the children and grandchildren all bowed to our parents. Okay, so dun sa bumonim. Okay, parents, nagbow lahat, no, mga anak at mga, tawag dito, yung apo. Ayan, mga anak at apo. So, 시어머니께서는 너무나 감격한 나머지 눈물을 흘리시기도 했다. Yan. So, si mother-in-law daw ay sobrang na-touch. Yan. My mother-in-law was so moved that she even shed tears. So, naluha, no? 눈물을 흘리시기도 했다. 또, 우리는 환갑 여행도 보내드렸는데 부모님은 여행을 다녀오시더니 너무 좋았다고 하셨다. So, sabi, we also sent our parents on a trip for their 60th birthday. Again, yung parents na sinasabi dito, yung parents-in-law niya, no? And when they came back, they said they enjoyed it very much. 시어머니의 모습을 보니 고향에 계신 부모님 생각이 더 났다. 사bi, seeing my mother-in-law made me think even more of my own parents back in my hometown. Okay, so syempre, habang nakikita niya yung itsura ng mother-in-law niya, so naalala niya, no, or naisip niya din yung kanyang mga sariling magulang. Then, 우리 부모님 환갑 때도 찾아뵙고 축하를 해드려야겠다. So, nagkaroon siya ng idea, no, na pagdating daw sa 60th birthday din ng parents niya naman. So, mag-celebrate din daw sila, no. I should also visit them and celebrate when my parents reach their 60th birthday. So, yun yung sabi niya dito, no. 행사가 많아서 분주했지만 조카에게는 사랑을, 부모님께는 효도의 마음을 표현할 수 있는 한 달을 보냈다. So dito sinabi niya dyan na although I was busy with many events, I spent a month which I could express love to my sibling, so either nephew or niece yun, no? And the heart of filial piety to my parents. Okay, so isa-isayin natin, no? Sabi niya, sa kanyang sibling, so pamangkin. Yan, so naparamdam niya yung pagmamahal niya. And sa parents-in-law niya naman, hyodo. So yung hyodo is yung filial piety. So pag sinabing filial piety, ito yung deep respect and love mo sa parents or sa mga elders, no? Yan, so na-express daw niya yon, no? Sa nagdaang isang buwan. And then, 가족들이 건강과 장수를 기원하는 한국의 풍습이 참 정겹게 느껴진다. So I was deeply touched by the Korean custom of wishing family members good health and longevity. So yun nga, no, sobrang na-feel niya kung paano yung pagmamahal na ipinaparamdam ng mga Korean sa kanilang family sa mga ganitong klase ng event, no, yung pag-wish ng good health and longevity, pag-celebrate ng mga birthdays, ayan. So, that's for the passage. Now, let's try to answer yung mga questions. So, number 1, 조카가 잡은 돌잡이 물건과 그 물건이 가지는 의미를 써보세요. Sulat daw natin ano yung ginrab nung pamangkin niya at ano yung ibig sabihin. So, di ba, ang ginrab is yung mic, and then ano yung ibig sabihin? 유명한 가수가 되는 거. So, 유명한 가수가 되는 것. Number 2.
한국인의 특별한 생일에 대한 내용으로 맞지 않은 것은 무엇입니까? So, ano daw yung mali about sa pag-celebrate ng birthday dito sa Korea? So, number 1, 돌잡이를 통해서 아기의 미래를 예상한다. 사bi, predicting a baby's future through sa 돌잡이. Okay, so this one is correct, no? Number 2, 돌잔치 때는 가족들이 다 함께 여행을 간다. So, during the first birthday party ba ng baby, lahat ng family ay going on a trip. So, wala pong nabanggit. So, malamang number 2 yung sagot natin. Number 3, 환갑잔치로 부모님께 효도의 마음을 표현한다. Express your filial piety to your parents by celebrating their 60th birthday. This one is correct. 건강하고 오래 살기 바라는 풍습이다. So, yung pag-celebrate nila na yon, it is a custom that wishes for a long and healthy life. This is correct. So, yung sagot is number 2, no? Kasi yun yung mali ang information na sinasabi about sa mga family events dito sa Korea. Then, number 3, 시어머니 환갑 때 한 일이 아닌 것은 무엇입니까? 아닌. So, yung hindi naganap during the 60th birthday. So, number 1, 시어머니를 위해 잔치를 열었다. This is correct. Nag-celebrate sila. 시어머니께 절을 했다. So, this one is also correct. Nag-bow sila kay mother-in-law, yung mga anak at mga apo. Then, 시어머니께 노래를 불러드렸다. So, walang nabanggit na may kumanta or nag-offer ng kanta kay mother-in-law. And then, 시어머니를 위해 여행을 보내드렸다. So, yes, this one is correct. They sent yung parents-in-law on a trip. So, the answer is number 3. So, dito sa danojang natin, 치르다, ibig sabihin yan is to carry out, magsagawa, or to hold an event. Next, 감격하다. 감격하다, ibig sabihin yan is to be deeply moved. Okay? Or matouch ka, no? So, emotionally, no? And then, 효도, not 효도, this one first. 분주하다. So, ibig sabihin yan is to become busy or hectic yung schedule mo, no? Punong-puno ka ng kung ano-anong schedule. And then, 효도, yung filial piety, again, yung deep love and respect sa magulang or sa mga nakakatanda. And then, yung 정겹다 means heartwarming. Yan. Affectionate, pwede din. Okay, so that's for the danojang, and this is, again, level 4, unit 4, reading part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.